mga dapat nating asahan sa low carb fasting. So unang-una, bawat tao, iba-iba yung magiging journey. Yung iba magiging madali sa kanila na cold turkey. Ano ibig sabihin ng cold turkey? Biglaan. Kaya na nilang i-give up yung rice, yung tinapay, yung noodles. That's one approach. Maganda itong gawin para doon sa mga tao na talagang matindi na yung sintomas. Maybe napakarami na nilang nararamdaman. Grabe na yung mga gamot na iniinom nila. Gusto na nilang mahinto agad kasi sobra-sobra na rin yung gastos nila sa gamot. Then, in that case, yes, pwede nating subukin ito. Kaya lang, kailangan, bago natin ito subukin, aralin nating mabuti. Dok, paano aaralin? Napakaraming pamamaraan po, ayan. Meron po tayong YouTube channel. Bago kayo magtanong sa group, pakitingnan muna sa YouTube, nandyan na siguro yan. Nagawan ko na siguro ng video yan, constipation, paglalagas ng buhok, keto rash, panghihina, pagsakit ng ulo, palpitations, masakit ang kalamnan. Pwede ba ang low carb sa may thyroid? Pwede ba ang low carb sa mataas ang cholesterol? Pwede ba ang low carb sa may edad na? Kailan ihihinto ang gamot? Halos lahat na po yata nagawa na natin ng video. Yung wala pa din, pwede ninyong itanong. Ano po? So, alamin muna natin bago tayo sumabak. Bawat tao, iba-iba ang magiging journey sa paglo-low carb. Hindi po one size fits all. Ikalawa, asahan. Ano yung mga aasahan? Yung side effects. Dapat alam mo yung side effects para hindi ka na-surprise, para napaghahandaan mo at ma-prevent ito kasi hindi talaga pleasant maka-experience, lalo na yung mga keto rash, anong gagawin mo, lalo na yung sobra ka na nag-aalala kasi naglalagas yung buhok mo, nangihina ka, 'di ba? Yung palpitation, ganyan. So, dapat handa ka. Lahat naman yan ay documented na mga posibleng side effects ng lifestyle na ito. Right? Ikatlo, anong dapat asahan? Kadalasan, lalo na pag ginawa mo ng tama, clean low carb, mangangayayat ka talaga. Pero yung pangangayayat na yan, magpa-plateau yan at some point. Ano ibig sabihin, Doc, nung pagpa-plateau? Ibig sabihin, hihinto din siya. Maaring nung unang buwan, naka-lose ka ng 20 kilos. Tapos ikalawang buwan, 2 kilo na lang. Ano nangyari? Konti lang naman kinakain mo. Nagpa-plateau. Kasi nga, ang katawan mo, meron siyang sariling fat thermostat. Hindi hahayaan ng katawan mo na mamatay ka na lang. Mag-a-adjust siya. Magtitipid siya. Kung ano yung energy na pumapasok, matututo siyang magrasyon ng energy na yan. So, magpa-plateau yung weight loss mo. Kaya doon sa mga nag-aalala masyado kayo nangayayat, unang-una, tingnan ninyo yung quality ng kinakain ninyo. Natutugunan ba ninyo yung inyong protina? Ano yung protina, Doc? Protein requirement po, 1.2 to 1.7 grams per kilogram body weight per day. Doon sa mga bodybuilding, muscle building na up to 2 grams per kilogram yan. Nasaan yan, Doc? Again, nandyan po sa YouTube. At ikaapat, merong mga expectations. Meron kayong mga dapat malaman na mga basics sa paglo-low carb. If any symptoms persist, please have yourself checked by a doctor.